Isang magandang umaga po muli sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. Ating pong basahin ang salita ng Diyos na ating tutunghayan ngayon. Tayo po ay nasa unang Pedro chapter 2 verse 4 hanggang 8. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual. At bilang mga saserdote na katalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. 6. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Siyon, ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang batong naging panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinalaga sa kanila. Pagpalain ng Diyos ang mga salita niya sa atin sa umagang ito. Si Jesus ang batong panulukan. Ang mga salita na ating maririnig ngayon ay tandaan natin ay mga encouragement sa mga mananampalataya noon na dumaranas ng mga pagsubok, ng mga problema sa kanilang buhay. Kaya nga ito ay binanggit ni Pedro. Kahapon, ang napag-aralan natin ay ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa mga taong dumaraan sa maraming mga pagsubok ng buhay at mga pangyayari. Ang salita ng Diyos ang ating mapanghahawakan. At ngayon, narito ang kanyang mensahe sa atin. Lumapit kayo sa batong buhay na ito. Ang tinutukoy ay si Jesus. Lumapit kayo sa Kanya, ang batong buhay na pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, at naging tinanggihan ng mga tao. Itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanya. Una, si Jesus ay tinawag na batong buhay. Tandaan po natin, ang isang bato, ito po ay non-living things at walang buhay. At hindi ginamit ang salita na ito para i-compare si Jesus sa isang ordinaryong bato lamang, kundi siya ay binanggit na isang batong buhay na kung saan siya ay hinirang ng Diyos. At ang alok sa atin ay lumapit sa Kanya. Sa Kanya tayo lumapit sapagkat siya ay isang batong buhay. Ibig sabihin, si Jesus na ito na ating pinaniniwalaan ay tunay na buhay na Diyos. He is alive. He is alive, living in our heart. At siya ay muling nabuhay. Di po ba? Nung ikatlong araw at ipinakikita sa atin na ang ating Diyos na pinaniniwalaan ay buhay. Hindi po siya katulad ng mga ibang katulad natin o ibang mga taong mga kinoconsider na mga saints. Katulad nga kahit yung mga disciples, none of them tinatawag nila mga saints or ang mga sinasanto or bine-venerate, sinasamba. None of them is alive o yung nabuhay na mag-uli. Tanging ang Panginoong Hesus lamang ang nabuhay na mag-uli. At bilang bato na buhay, tayo ay makapanghahawakan sa Kanya. We can trust on Him. Dahil siya ay living and continually working in our lives. Sabi nga po dun sa merong ginamit na talinhaga ang Panginoong Hesus na ikinumpara ang mga taong nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos sa isang bahay na itinayo sa isang bato at dumating man daw ang bagyo at baha, ito ay mananatiling nakatayo. Ganon din po ang ating pananampalataya. Kung ating pananampalataya ay nakatayo kay Jesus, the living stone, kahit dumating ang isang bagyo, ang isang pagsubok sa ating buhay, tayo ay mananatiling nakatayo dahil tayo ay nagtitiwala
sa isang batong buhay na si Jesus, na lumapit daw po tayo sa Kanya. Ang alawa, ginamit na salita ni Pedro para itukoy ang Panginoong Jesus ay ang cornerstone, batong panulukan. What is a cornerstone? Ano po ba yung batong panulukan? Sa bawat tahanan o building na tinatayo, meron pong unang bato na inilalagay. And this stone, ang magiging guide, yun na po yung magiging guide sa mga susunod pa na ilalagay na mga bato na ipapatong, na ilalagay sa building na yon. Iyon ang magiging guide. And this is the foundation of the building. Ngayon, ginamit ito para tukuyin ng Panginoong Hesus na siya yung batong panulukan na kung saan ang ating pananampalataya ay dapat nakasalig sa Kanya. Siya yung foundation of our faith. Kung ikaw ay mananampalataya na dumaraan sa mga pagsubok, mga problema ng buhay at sa iyong faith, si Jesus ang ating batong panulukan. Na ibig sabihin, siya ang gawin nating example, siya ang gamitin nating guide. Sa Kanya tayo sumalig, stand natin sa Kanya ang ating pananampalataya. Sapagkat kapag sa Kanya natin ito isinandig, hindi tayo magkakamali. Hindi tayo maliliko, hindi masisira ang ating buhay, sapagkat siya'y matibay na panulukan. Ang standard niya, ang guide niya, ay magiging tama sapagkat ito ay si Jesus. Kung paano hinarap din ng Panginoong Hesus ang mga pagsubok ng buhay, siya ay ating gayahin, siya ang ating example, siya ang ating gabay na pwede nating pagtiwalaan. At sabi po, sinabi ni Pedro sa talatang ating binasa, masdan ninyo ang batong ito ng Siyon, ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. At hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Ang sinumang nagtitiwala sa Kanya, ang sinumang nananalig sa Kanya ay hindi mabibigo, sapagkat siya yung batong panulukan. Yun daw pong mga nagtiwala, kaya mahalaga siya sa inyong may pananalig. Yung may pagtitiwala sa Panginoon, si Jesus ay mahalaga. Ngunit doon sa mga taong hindi mananampalataya sa Kanya, ang batong ito ay magiging stumbling block. Halimbawa, may malaking bato na naandyan at hindi mo tinitingnan at hindi mo nire-recognize ang batong yon. Hindi mo siya ginagalang. Ito ang magiging dahilan kaya ka mababagsak. Ganon din sa ating pananampalataya. Kung si Jesus ay hindi natin kikilalanin, kung kay Jesus ay hindi tayo magtitiwala at hindi natin siya susundin o gagawing example sa ating buhay, darating ang panahon na ang ating buhay ay babagsak. Mas-stumble na lamang tayo sa gitna ng mga pagsubok, mas-stumble na lamang tayo sa gitna ng mga problema ng buhay na ito. Pero kapag kay Jesus tayo nanandigan at nanampalataya, kahit ano pa ang dumarating sa iyong buhay, magiging matatag ka kasi sa Kanya ka nakasalig. Hindi ka nakasalig sa iyong sarili, hindi ka nakasalig sa iyong kalakasan, kundi kay Jesus ka nakasalig. Sana po sa ating buhay sa umagang ito, gawin natin si Jesus. Gawin natin siya na sandigan ng ating pananampalataya, sandigan ng ating buhay. Gawin natin siyang foundation ng ating faith. Sa Kanya tayo tumindig, siya ang gawin nating cornerstone ng ating buhay. Siya ang sundan natin, sapagkat kung siya ang magiging batong panulukan natin, ang ating living stone, we could stand the test of time. Mananatili tayong nakatindig, mananatili tayong sumusunod, at magiging matatag ang ating buhay. Ngunit kung hindi tayo magtitiwala sa Panginoon, darating ang panahon na babagsak tayo. Darating ang panahon na tayo ay madarapa dahil hindi natin siya ginawang sandigan ng ating buhay. Sana at ang dalangin ko sa bawat isa sa inyo, kung kayo ay dumaraan ng pagsubok ngayon, kung kayo ay dumaraan ng maraming problema sa inyong buhay, kung ang inyong faith ay nanghihina,
Bumalik kayo sa Panginoong Hesus. Gawin niyo siyang buhay na panulukan ng inyong buhay. Gawin niyo siyang living stone wherein your faith stands firm, na naninindigan sa Kanya. Ito ang gawin mong panaligan sa umagang ito, ang buhay ng Panginoong Hesus. Siya ba ang batong panulukan mo? Is He your cornerstone? Is He the living stone wherein your faith stand? Sana po. At ito ang paalala sa atin ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya. God is asking us, come to Jesus. Come to the living stone. Make Him your cornerstone. Sa umagang ito ang ating idalangin sa ating buhay. Kung ikaw man ay mananampalataya na at si Jesus ang iyong living stone and cornerstone, bukas malalaman natin at masasabi sa atin ng Panginoon, ano pa ang pwede mong gawin kung ikaw ay isang mananampalatayang si Jesus ang iyong pinaninindigan. Magiging matibay ka, magiging malakas, dahil siya ang iyong pinagtitiwalaan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, salamat po sa paanyayang ito na lumapit kay Jesus, ang isang batong buhay, na lumapit sa Kanya, na siya ang batong panulukan namin, na siya ang aming sandigan ng aming pananampalataya. Panginoon, dinadalangin ko po ang bawat isa na dumaranas ng mga pagsubok, mga problema ng buhay. O Lord, ito po ay isang encouragement sa amin na kung kami ay nakasandig kay Jesus, anumang bagyo ng pagsubok ang dumating sa amin, mananatili kaming nakatayo. Salamat po, Panginoong Jesus, ikaw ang maging example namin na nung dumating ang mga mabigat na challenges ng iyong paglilingkod at pagsunod sa Kanya, nanatili kang nagtitiwala sa Ama at maging example ka namin ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat sa pagkilos mo sa amin. Gabayan mo po ang bawat isa. Ito po aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming batong panulukan. Amen. God bless you po, and may you continue to walk in the light of God's Word.